Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito, at nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Queramim. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae at sumasayaw sa saliw ng kaniyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kaniyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo. Yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang kaniyang anak. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kaniyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kaniyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kaniyang ama at isinagawa naman ito ang kaniyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi madali para kay Josue na ipagpatuloy ang gampanin ni Moises bilang leader sa pamumuno sa mga tao. Si Moises lang ang kilala ng mga tao na leader nila sa loob ng 40 taon mula paglabas nila sa Ehipto. Maraming himala ang ginawa ni Moises sa harap ng mga tao. Siya ang nagbigay sa kanila ng mga batas at gumabay sa kanila paano isabuhay ang mga batas. Maliwanag na ginagabayan ng Diyos si Moises. Ngayong wala na siya, kikilalanin nila ang leadership ni Jose? Tatanggapin ba nila si Josue? Totoo na si Josue ay ang kanang kamay ni Moises sa mahabang panahon. Kasama siya ni Moises sa pag-akyat sa bundok ng Sinai upang kausapin ang Diyos. Kasama siya sa pagtiktik sa lupain at nanindigan siyang kasama ni Caleb na kaya nilang kalabanin at talunin ang mga taga-Kanaan. Kasama siya ni Moises na kausapin ng Diyos sa tolda ng tipanan. Sinabi ni Moises sa pandinig ng lahat na siya ang mangunguna sa mga tao sa pagpasok sa Kanaan at siya ang magbabahagi ng Kanaan sa mga tribu ng Israel. Pero tatanggapin ba siya ng mga tao?
Pati ang Diyos ay kumilos upang patotohanan ang katayuan ni Josue. Ang mga tao'y lumabas sa Ehipto sa pagtawid nila sa dagat na pula na hindi nababasa. Ngayong papasok na sila sa lupain ng pinangako sa kanila, tatawid naman sila sa Ilog Jordan na hindi nababasa. Pinangunahan sila ng mga Libita na dala-dala ang kaba ng tipan. Paglusong nila sa Ilog Jordan, tumigil ang pagdaloy ng tubig sa ilog at natuyo ang ilog. Tumawid ang mga tao na hindi nababasa. Pagtawid ng pinakahuli sa kanila, lumakad na rin ang mga pari na dinadala ang kaba ng tipan. Pagdating nila sa kabilang pangpang ng tubig, nagpatuloy na dumaloy ang tubig sa Ilog Jordan. Nakapasok sila sa lupain na ipinangako sa kanila. Hindi sila nabasa ng tubig ng ilog. Talaga nga, ang Panginoon ay sumasakay Josue, tulad ng siya ay sumasakay Moises. May kasabihan, there is no true success without a successor. Kahit nagaano kagaling ang isang leader, kung wala siyang kahalili na may ipagpapatuloy ang kanyang success, failure siya. Walang magpapatuloy ng ginawa niya. Kaya mahalaga sa isang leader na tinitrain niya ang kanyang successor. Mahalaga sa isang organisasyon na may succession planning. Mahalaga na kilalanin ng mga tao ang angkop na successor. Kaya matagal na pinaghanda ni Moises at ng Diyos si Josue na maging angkop na successor ni Moises sa pangunguna sa mga tao. At hindi naman siya pinabayaan ng Diyos. Pinakita sa aklat ni Josue ang mga katangian at mga ginawa ni Josue upang pangunahan ang mga tao sa pag-settle down nila sa lupain ng Kanaan. Pinaniniwalaan at sinusunod naman siya ng mga tao. Wala silang masyadong reklamo sa pamumuno niya. Dahil dito, madaling nakuha nila ang lupa. Tinalo nila ang mga nakatira roon at kinuha ang lupain. Nagtulong-tulungan ang mga tribu sa pag-conquer sa mga lungsod doon at sa pagsupil sa mga taga roon. Salamat o Panginoon sa pagbigay ninyo sa simbahan ng mga leaders na iyong itinatalaga para sa amin. Gabayan mo ang aming Santo Papa, ang aming mga obispo na pamunuan kami sa iyong ngalan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.